Welcome to Maroon Talk, the only segment dedicated to anything and everything UP Fighting Maroons. I am Fimran Batch 2010 from UP Los Baños. Enzo Regondola, Batch 2010, UP Diliman. Hello! Kumusta? Kumusta? Kumusta, sirs? Daming Tagal-tagal kaganapan. tayong di nakita. Tagal! Busy. Unahin natin. So, yung mga upcoming shows mo, Nax. Tapos na Wala ba? pa, wala, Tapos na, wala no? pa eh. Tapos Kakatapos na. lang nung Oh. Friday tsaka nung Saturday kagabi. So, yun. Okay naman, masaya. Maraming tao. Nakakatuwa. Ito yung Yung mga, gang open mic ba? Iba oh, yun. oh, yun nung Friday yun. Tapos nung kagabi, yung roast battle. Mag-iba pala yun. Hiwalay Oh, pala. magkaiba yun. So, yung roast battle, roast talaga, as in, asaran. Pero tag team, di ba? O 1v1. Tag team. Tag team. Oh, tag team. Ano Paano lang yun? kami, parang promo battle lang yung kasali ako eh. Hindi talaga kami Okay. part nung ano, nung tournament ng nung roast. Parang trial lang ganyan. Oh, parang Only ganun lang. trial. Ganda nga eh kasi nung ano, pagdating namin doon, walang may alam. Walang may alam kung paano tatakbo yung rules, yung mechanics nung Kayo. tag Kayo hindi team. nyo alam. Kayo hindi nyo Hindi alam kung namin paano. hindi namin alam, hindi rin Oh. alam ng mga ano nung organizer kung paano ba gagawin. So, nagkagulo lang kami doon, pero masaya, masaya. Mahirap. Roast battle o at least may ano ko. Idea kahit pa paano. Pero yung tag team, paano ano yun? Ta- Parang flip top Ano lang na din. ano, yung flip top na duo, parang ganong vibes. More or less. Medyo, pero More talagang ganun. palitan lang. Okay. Next, Yun. kung gusto nyo mapanood Enzo again, usually sa Wicked Dogs every Tuesday, no? Open mic night. Oh, open mic sa Wicked Dogs Tuesdays. Sa Social Lounge sa BF Wednesday. Tapos sa Gig House tuwing Thursday. Saan pala yung social house? Saan ba sa BF yun? Sa Aguirre. Natanong Sa ko na ba to Aguirre sa'yo? lang. Natanong ko na ito sa'yo to. Yung Sa kung may familiar PCJ kayo sa area? hindi, ano pa? Before PCJ, kung galing ka sa Okay. Presidents. Na-gate. Kung May alam niyo yung tropical. Timber, kung alam niyo yung Timber dati, yun yun. Maliit ba siya na lugar? Medyo malaki. Medyo Okay. malaking lugar. Okay. Katapat siya nung ano, familiar kayo sa drive-by taco shop. Alam mo, sa may Atoys. Kung saan siya lumipat na Lumipat ba lugar. yun? Okay, sige. Anyway, BF Peeps, South Yun. Peeps, hanapin yun. Kung gusto nyo mapanood Zoe. So, very masipag si Enzo. Kung gusto nyo mapanood, madami siyang Oo naman. ano, actually. Di ba? So, hindi siya, you can't miss it. Okay. Oo. So, Kung may anyway, oras kayo, check it oh, out. mas mapasout mapanood. Minsan sa QC din, umaabot si Enzo. Di ba? So, go ahead. Minsan. Bihira, pero malay nyo. Matsambahan nyo ako doon. Alright. In other news, madaming news lately. Kahit off-season, kahit ilan ba? 2 months pa lang ang nakalipas after season 86 men's basketball tournament. 2 months pa lang. Kalahin yun, 2 months pa Di ba? lang. Parang ang tagal na Sa, nung, parang ang dami na nangyari nung simula nung natalo tayo sa finals eh. sa sobrang haba ng January 2024, umabot na siya ng 2 buwan. Oo, Ganoon. So, ang one galing. episode, di ba? Solo episode nung huli. Akala natin, yun na yung mga big news nung nitong off-season na to. Pero, wala. May mga humahabol pa. And, we can also expect na mas dadami pa to lalo. Yung mga paglipat pata na to. Oo. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit kaya naglilipatan sila? Hmm. Well, at least from our point of view, sabihin natin sa hindi. Well, actually, kahit naman,
dati pa na nababanggit na natin to. Yung lineup natin, yung pool natin, sobrang loaded naman talaga. 'Di ba? Totoo. Yung UP Fighting Maroons pool, player pool, um, stacked with talent, ika nga. Siguro since season 82, 84 na lang, 84. 'Di ba nga, hirap na tayo paano gumawa ng starting five, gumawa ng rotation, 'di ba? Mm. So all the more ngayon na mas lalo pang dumami yung talent sa team natin, yung potential sa team natin. So mas lalong sumisikip kumbaga ang ano, ang labanan sa spot. So kumbaga hindi mo rin sila masisisi kung may gusto lumipat. Though, mayroon din namang lumilipat pa rin sa atin for the long term plan, Oo. 'di ba? So Ganun naman yun. talaga. I mean, may kaibigan din naman tayo na ginawa yan. Shout out, Nico Elorde. Oo nga pala, Di oo. ba? Ganun Yes. din eh. Ganun yung situation niya, di ba? Mm. Lumipat, nasa ano siya, Lasal. Tapos, ganun din, masikip din yung guard rotation nila. Lipat sa Ateneo. Tapos, ngayon, nasa ano na siya, MPBL. So, ganun lang din, parang, alam nyo naman, ang college basketball ay stepping stone papunta sa pro ranks. So, kung hindi ka magpapakita, kung wala kang chance mag-shine, 'di ba? Wala. Hindi ka makaka-move sa higher level. So tama lang na alam mo, yun, pumunta ka sa lugar na kung saan mo tingin mo saan tingin mo mapapakita mo talaga yung talents mo. Oo. Yun, hence Yung mga movements. kaganapan ngayon, oo. Oo. Kumbaga, yun nga eh, nabanggit ko rin sa previous episode na matagal na to nangyayari. Kumbaga, norm na to. So, yung mga nagtataka or nagugulat pa na nangyayari to. Well, siguro nga kasi high profile yung mga lumilipat. No? Kaya siguro nagkakaganon. But, yeah, it's gonna be sa estado ng recruitment, ng programs, ng mga schools. Or else ganun yung mga mangyayari. Especially kung may pera ka to back up the Siguro player. ano rin kasi parang siguro hindi hindi pa sanay yung ang UP na parang involved tayo sa gantong player movements. Mm-hmm. I mean, kailan lang naman kasi tayo naging loaded. Kailan lang tayo talaga nakaka-attract ng top talent, 'di ba? Recently lang. So parang 'yun, lahat ng to medyo bago sa ano natin sa consciousness natin as UP fans. Kasi nangyayari to sa mga big schools like Ateneo and Lasal, UST, ganyan. Pero sa UP, sobrang bihira eh. Ngayon lang talaga na yung players natin involved sa mga movements na ganito. Kumbaga sa atin, bago na nga siya, kahit yung mga taga-ibang school, bago rin sa kanila. Kaya nga tayo, most loved. So, sa sa, ano ba tawag dun? Social media in recent years, to. But yeah, we're here to stay. So, deal with it. Okay, Oo, ganun lang yun. recent news, just this week. Next week, hindi natin alam kung meron pa rin tayong pag-usapan na ganito. But let's see. So, this week, well, the past week, dalawa agad ang nawala from the UP Fighting Maroons lineup. That is Luis Pablo and Said Gonzalez. Um, well, honestly, mas nagulat ako dun kay Luis na balita. Not to take anything away from Sai, but I mean, we saw Luis as one of our next uh prospective stars in the making, if I may.
because of the performance in season 86. Though yung numbers niya and yung playing time niya does not uh, translate to how he played nung high school. Kita pa rin naman yung potential talaga ni Luis. And kahit pa paano, lumabas naman yung laro niya sa ano, sa UP, sa system ni Coach Gold. Um, yeah, it's just his rookie year. Kumbaga, yung paglipat niya, paglipat niya to the seniors ranks from high school, guarding bigger guys compared to Mm. how he was guarding nung high school. Yeah, iba na naman yung basketball ngayon. Kaya yung caliber na kailangan niya improve, iba din talaga. But then, we know na he will eventually be able to get there. So, more or less, we were expecting Pubs sana to carry on. And, kasi kumbaga, okay, kung titignan natin yung lineup, on the four spot, mostly siya yun eh, di ba? For Yup. yung season 86 was Luis, Aldous, pwede rin si Mark, Francis. si Francis, yan, si Francis. So, di ba, madami kang pwedeng kombinasyon na isipin para dun, para mapasok, kumbaga yung, yan, sila Francis, our front line, more or less. And by the departure of Malik, sino ba nawala? CJ? Hindi, yeah, CJ. Sige, kasama natin. Meron ka mga kombinasyon na pwedeng gawin eh, di ba? Pwede mo, kunyari, sabihin mong isecure na ni Luis yung four spot sa kanya. You have Francis left, which could be a starter as well. Who could be a starter as well? Ang maganda kay Francis, pwede siya mag-3, di ba? Oo, Pwede siya mag-3. pwede. Sino naman yung gagalawin mo sa 3? Sino yung ginalaw ni Francis sa 3? Usually yan, last season, si Harold. Si Harold. Di ba? Harold playing the 3 can now swing down to the 2. So sa Kaya point din. guard naman, ang dami natin choice dyan. So wala tayong problema dyan. Sa 5, Sean, 7, sino pa? Dikachi coming in now. Yan, ganoon. So, kung isipin mo, more or less, locked in na sana kay Luis yung 4 spot. So, di ba, kaya tayo nagulat dun sa balita na to. Tsaka sa akin, kung mapapansin nyo yung trend niya last season, nung pa-final for finals, trending upward yung ano niya eh, yung laro niya eh. Yung confidence niya Yung sa form sarili niya, niya, yes. Oo. yung form niya, yung body language, 'di ba? Yes. Nandun siya sa point na parang ilang games pa masasabi mo ng starter level na siya o sixth man at least yung laro niya. Mhm. Kaya tas biglang boom, lipat na siya ng Lasal. Yes. Parang kaya nakagulat kasi nga nag-improve na siya eh. Kumbaga, lagyan mo ng preseason yan, lagyan mo ng training, strength and conditioning, whatever. Pagdating ng season 87, better, more improved Luis Pablo na yun eh. Mismo. Mismo. Tapos, di ba, may experience na siya, may confidence. So, dapat magta-translate yun sa numbers, di ba? Makikita nyo na yung numbers na, oy, nagmamatch na dun sa ano niya, reputation niya from high school, nag-UP, naglalaro siya sa seniors, tapos makikita mo, uy, oo nga, no, mukha siyang former MVP, ganyan, yung numbers niya. Eh, yun nga, lumipat siya ng Lasal out of the blue, di ba? Well, yun nga. So, that's that. But again, then again, as we were talking about it earlier, malalim pa rin yung pool natin kahit pa paano. So, kung iisipin natin din on the flip side,
kahit papaano, kumbaga, isipin natin to, sobrang good problem eh, di ba? So kahit papaano, nabawasan din yung problema natin sa depth. Oo, If you parang could say that, di ba? less conflict for the four spot. Mhm. 4-5. Kasi minsan parang nagpa-5 din naman si Luis minsan. Oo. 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 Yun, one less problem for Coach Gold and the rest of the players na sino bang maglalaro. Nasaan ba ako sa depth chart, 'di ba? Kung player ka. Yep. Yun. Mismo. So, if siguro let's gumawa ng list kung sino nasa team so far sa ngayon. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18. Nasa ganun number of players in the pool. Not counting yung mga nasa Team B. Pinasok natin dito sila Denzel Walker, Josh Coronel, L.A. Andres, Dicachi Ododo, and yun, Gani Stevens. Stevens. Gani Stevens. Oh. So, di ba, kung titingnan mo lang tong lineup na to, or at least itong current state of the team, pwede ka na eh. Pwede Oh, mo nang parang panglaban to, di ba? parang yun nga, tinitignan ko to, yung pool natin, tapos umalis si Luis. Parang okay lang. I mean, yun nga, yung numbers naman niya last year hindi ganun ka impactful. Numbers wise. Hindi Mm-hmm. hindi ganun kalaki yung impact. I mean, hindi siya parang Francis or Malik. Alam mo yun, hindi siya yung main bench piece natin. So parang kung nawala siya, marami pang kasunod. Oo. Madaling mafi-fill in yung gap, yung hole na makikreate nung pagkawala niya. So parang okay, okay lang. Mm. And again, dun sa Ah, mga hate dyan, um, hayaan nyo na kami kasi we're finding the silver lining dito sa naging departure na to. Siguro, it's a way of being positive, thinking ahead. Kasi andyan eh, wala na akong gagawa eh. Umalis na si Luis eh. Nasa Lasal siya. So, what else? What else can we do? So, ito na yung, ano namin, um, forward-thinking type of solution. So, yeah. Kumbaga, we're still in good hands. Ika nga. oo naman. Um, yun. Maraming papalit, kumbaga. Yun yung gusto namin. Also, we got news and we could say na official na, finally. Or nagsabi na, finally. Si Cyril Gonzalez, has left the Fighting Maroons. To be quite honest, hindi ko alam kung saan talaga siya pupunta. I doubt he's gonna play in CAA again. So, hindi ko alam. That's on me. Yun lang yung... We'll see. We'll see if gusto pa yung maglaro sa Mapua. But, yun yung press release. So, I don't know. Again, wala naman akong alam. But, yeah, let's see. Thank you, Sai. Nga pala. Nothing to, siguro nothing bad we can say about Sai. Yung type of play niya for 85 and 86. Going all out. Yun yung type of player na siguro more or less we were lacking the past few seasons bago nung 84 kasi nag-champion na 84. Kasi ito yung si Sai yung talagang wala, talagang dirty work lang siya. Maka-score siya or hindi, maka, ma- Oo. 'di ba? Gagawin niya yung 100% niya for the team. Effort talaga eh. Oo. Kaya, Sai, salamat. Salamat for those 2 seasons na binigay mo sa amin. Um,
yung yung pag-alis niya nga parang sobrang warm nung pagtanggap. Ang weird, di ba? Umalis siya pero warm siya tinanggap. Kumbaga, ganun siya kamahal ng UP community, ng management, ng players. Oo. Suporta lang eh, no? Oh, walang ano, Suporta sa next step sa kanyang career. kung saan man yan. Saan man. Yun. Okay, I mean, yung sa akin, okay lang din na like Luis, parang yun, he's not hindi siya ganun ka laking piece again nung bench. Like last year, he didn't play as much as 2 85. seasons ago, 'di ba? No 85, mas babad siya. Last year, hindi masyado. Although nung naglaro siya, syempre may impact talaga kasi nga Yep. hustle player siya eh. Kahit ano gagawin niya, hard-nosed defender, talagang hard work, 'di ba? Pero at the end of the day, yung ginagawa niya, kayang ibigay yun ng ibang players. I mean, especially sa guard, at the guard position sobrang lalim ng ng team natin, 'di ba? Oh. Babalik pa si hopefully healthy Terence Fortea. Yep. Meron pa si Jan Jan, Yep. 'di ba? Mga yun, hindi ganun kalaking kawalan yung production na ibibigay niya on court. I mean, syempre, recognize what he did for us. Pero yun nga, um, again, maraming papalit. Maraming kayang mag-fill in dun sa role niya. Pero thank you pa rin sa service mo sa UP. Hindi Sobra. namin makakalimutan yung big game mo nung kailan ba yun? Season 85, 'di ba? 85. Oh. Meron. Versus NU. Yun. Oo. Tsaka yung advice mo sa amin ni Tish na wala sa tagal yan. Sabaw talaga. Bigla siya nabigyan ng love advice. Anyway. Thank you again. Thank you, Sai. Thank you, Luis. We are happy na you gave your all for UP. And we wish you the best kung saan man kayo napunta. And Siyempre. yeah, yun lang naman yun. Wala naman tayong pwedeng sabihin na masama sa kanila. Yeah, ganun talaga, as we mentioned. So, yeah, all the more good luck to them. And yeah, you guys are always welcome to go back sa UP. Alam niyo naman yung samahan natin. Nyo, Oo naman. nila. Okay. Basta may playing years pa kayo eh. Why not? Oh, di ba? Ba't hindi? Ah, so yun, so far 'di ba, yun nga, ang daming lipatan, mapa NCAA, mapa UAP. Well, iba sa NCAA nga, iba rin naman yung rules sa NCAA, sa UAP. But I heard na baka may changes sa rules ng eligibility. So kung may mga iba pang lilipat from here on, huwag tayo magulat. Well, magugulat tayo kung sino yun, syempre. But kung magulat na lang kayo kung walang lumipat pa. For all teams to for all teams. So hindi lang sa UP. So let's see what's gonna happen in the coming months. I heard yung, at least for training, nag-start last week. Sometime yung but more or less full training na sila, full training mode. So expect leagues kung matuloy ulit yung ball out last year, mga ano yun, March ata, April. Then after nun, syempre field oil na. May Pinoy Liga pa rin naman ngayon. Pero team yun mostly. Siyempre, soon. Pero magandang panoorin. So, more or less, marami pa rin, marami pa rin liga na sumusulpot kung saan man. And marami silang pwedeng salihan. Kaya yun, antay lang tayo. Malapit na to. As we know it, matatapos na rin ang Feb agad. So, kung konting tulog din, more or less UAAP na. Preseason na. So, yan, abang lang tayo kung ano magiging mga kaganapan sa Mhm. susunod na kabanata. To add to another
player movement, si Jonel Policarpio has moved. Ay, hindi pala siya umalis. Umalis ba siya? Umalis siya tapos bumalik. Umalis siya. Parang may nakalimutan eh. Nakalabas siya sa pinto. Tapos, ay, kalimutan ko yung cellphone ko. Tapos yun, hindi na Balik siya ka sa Lasal. pinalis. Hindi na siya pinalis. Ah, so, hindi siya umalis, no? Um, well, ganun talaga. Kung champion ka, yung suporta ng, yung, kumbaga yung backers ng team, tadami yan. So, sino bang lineup nila? Hindi ko na alam eh. Si KQ, hindi ko, okay, si Kambao, hindi ko alam ko talaga kung maglalaro yan ng 87. Kasi, Bakit? Tingin mo alis na siya. kung isipin ko lang naman, kung ako sa kanya, kung totoo nga yung mga narinig natin, let's say yung mga offer na hearsay na binibigay sa kanya, let's say totoo yung mga yun, sino ka ba para hindi, tawag dito, sino ka para hindi umuo dun sa mga offer na yun? Kung totoo nga yun, assuming totoo yung mga yun, di ba? Why would you stick yourself in this level of In basketball, college. di Tama. ba? And maximize your talent? I mean, how will you maximize your talent if you stay here? Kasi, di ba, hindi, ano ba goal? Naka-champion na naman Hmm. siya. Naka-champion na naman Lasal with him. Ano pang Oh, yan yung kailangan ano niya eh. i-prove? Yan yung problem, di ba? Na, but, na parang, yan yung argument against ano eh. Yung, di ba sa NBA, merong one and done. Kailangan at least 1 year ka sa college. Hindi ka pwedeng straight from high school. Tapos sinasabi, eh paano kung bigla ako magkaroon ng injury Mhm. na sobrang lala? Tapos nag-college ako. So wala akong pera. Eh kung nag-pro ako, sa pro ako na-injure, may sweldo ako, medyo malaki. Oo. May team ako na magbaback up sa akin. Gagastos sa medical, ano ko, di ba? Yun. Kumbaga, applies din dito eh. Kung ikaw si Kiambao, maglaro ka pa sa UAAP na, yun, ganun. Tatanggap ka allowance, tatanggap ka ng treatment from a school. Okay lang, okay din naman. Pero compare mo yun sa kung nasa professional team ka na mas maraming resources, meron kang mas malaking sweldo, 'di ba? Tsaka, di ba, No-brainer. kung basketballista ka, kung competitor ka, di ba gusto mo palaging kalaban yung mas magaling sa'yo? Di ba? Oh, tsaka ba't ka ba nagka-college, 'di ba? Sa lahat naman ng career, magka-college ka muna para maging ano ka professional, 'di ba? Parang Hindi yun ka yung naman ano mo eh. magstay doon eh. Oh, yun Kumbaga yung kung training mo eh, di ba? makakapag-pro ka na, lumipat ka na doon. Kasi doon ka rin naman pupunta anyway. Pati Hindi pa kami ngayon. nag-ano dito ah. Hindi kami we're just speaking objectively here. Siguro kung try nyo na isipin kung di kita tag-UP, yung mga nag-ano dyan, nagiging skeptic sa mga sinasabi namin. Di ba? Yun yung logical thing to do eh. Assuming lang na totoo nga yung mga offer na mga nababalita. Pero kung hindi, okay, gets natin kung bakit nandiyan pa siya. Kung wala naman talaga offer, okay, by all means, go for season 87. Kasi kung wala namang pupuntahan, okay, okay lang. Kung wala kang pupuntahan, Kasi wala tayong magagawa. same din nung ano, 'di ba? Kung si Carl naman nag-pro din. Parang ganoon talaga eh, doon ka rin naman pupunta eh. Magaling ka eh, 'di ba? Kung magaling ka, parang ba't mo pa kailangang hintayin na maglaro ka ng 4 or 5 years sa college? Yep. Ba't mo ubusin yun? During that time, paano kung bigla kang, yun nga, paano kung bigla kang ma-injure, 'di ba? Yep. May mangyari sa'yo tapos mag-decline yung performance mo. Imbis na maging highly touted recruit ka sa professional ranks, magiging ano ka lang, ordinaryo. Oh, hindi natin Ganun masabi. lang yun eh, di ba? Hindi Malaking mo what if, di ba? masasabi. Oh, malaking what if. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa karir mo eh. So, grab the bag while it's available. Di ba? Hindi Eh, dahil,
Hindi dahil bitter kami na natalo kami sa Lasal Oo, nung finals. accepted na Walang yan. ganun. Oo, Ano tapos lang, na yun eh. totoong ano lang, real talk lang. Ayun na, real talk. Kung isipin mo, di ba, kung logical basketball fan ka, maano may. Anyway, ba't ba natin napag-usapan bigla si KQ? Kasi nga, si Policarpio, tapos si Pablo pa. O, paano naman yung magiging ano nila? Okay, so let's say after 87, wala na si KQ. So, 88 papasok si Luis. Si Philip siguro wala na nun. Hindi ko alam ah. So, but meron ko pa rin namang mga Cortez or again, hindi ko alam. Basta stuck din sila kumbaga sa front court. Ngayon sa back court na rin. Well, hindi pa natin masasabi kasi wala pa naman, hindi pa naman nakakapaglaro si Jacob Cortez sa UAAP ulit. So, yun. Kumbaga, hindi natin na maisip ngayon kung bakit nagiging ganito yung mga kaganapan. Siguro may something para hindi hindi si Luis sa offer or kung ano man. Wala kang maisip eh. Or kung ano man, kung may alam kayo, let us know. Yun. But yeah, so far ito yung mga balita na napalaganap. Yup. On the NCAA, kung naririnig nyo, yung Letran, ay si Chris pala. I think si Chris na, hindi ko lang kung na-discuss ko si Chris nung last episode. Chris Subilla, our season 87 recruit supposedly, has decided to decommit as well from the UP Fighting Bruins, transferring to the Letran Knights in the NCAA. Isa pang medyo weird na decision, no? Considering na galing siyang beda, biglang sa Letran siya maglalaro ngayon for seniors. But again, hindi natin alam kung bakit hindi siya makahindi. Or kung bakit siya nag-decide. But then again, Chris, we are grateful na in a way you were part of the AP Fighting Maroons. And good luck as well to the future. Sayang, excited din naman ako sana na makita si Chris ng nakamaroon. And bad trip, hindi natuloy, no? Yeah, again, dun tayo ulit babagsak sa masikip ang labanan. Nakapaisip tuloy ako, what if nag-champion tayo last season? Maglilipatan kaya ito mga player natin. Tsaka yung mga nag-commit sa atin. Posible, oo, posible. Pero feeling ko meron ding aalis dyan. I would Oo, think. pero ano mo yun, parang ano kayang ganong kalaking factor kaya yung Ah, kunyari nag-champion tayo. dun sa Isipin na, pag dun sa alis pa ba pag-decide ako? nila. Oo, dun sa Oo, di pag-decide ba? nila. Champion kami, alis ba ako? Hmm, Ganon, di ba? Yun lang. What if? tama. Ah, that's another story. Buti talaga tapos na ang season 86. Sa akin, ano, masaya ako na season 87 na yung nililook forward natin. Kung sino man yung Mhm. kasama dyan sa lalaban para sa UP. Yun, update namin kayo ulit kung may bagong lilipat or sasali. So, ikaw pala, anong thoughts mo kay Ramogat? Hindi pa natin na-discuss. Nakita natin gano'n siya kagaling sa UE last season. It's very welcome sa UP. Yun nga nung ano, nauna si Bahay di ba? Kung sa Ateneo, sabi ko, biglang may bumulong sa akin. Hindi ko na sabihin kung sino, pero may bumulong sa akin.
na, uy, si Remogat makukuha niya. So naisip ko, shit, okay ah. Meron tayong ray of sunshine. Meron tayong ray of sunshine, di ba? So yun, kung bakit siya umalis ng UE, hindi ko maintindihan. Meron din bumulong sa akin, pero sabihin ko lang sa'yo kung bakit. Ayoko sabihin dito eh. Pero Basta. isip ka na naman kasi ang dami nang umaalis eh, di ba? So siguro may Oo, something din dun. Kaya wala, ewan ko. pero yun, nung narinig kong pupunta sa UP, sobrang natuwa ako kasi nga, ang galing niya eh. Nakita natin lahat gano'n siya kagaling last season. Parang siya yung number one guy ng UE tapos aalis siya. Parang, di ba, something ano yun eh. Something fishy eh, di ba? Kahit no So 85. yung, 85 pa lang, di ba? Pupakito na siya. oo. Kaya nga, ilang years ka ng top guy sa team mo, tapos bigla kang aalis. Ano nangyayari, di ba? Yun lang. Ako nung una talaga, hindi ko pa yung mga, nung may room na, okay, sige talaga. Oh, wala na lang ako pag in-announce na ganyan. In-announce. Kasi, like, oh, whoa, okay. There must be something here. Alam mo, chismis lang eh. No? Oh, alam mo naman ng ano ngayon, mga bali-balita, ang hirap ng paniwalaan. And natupad. Kaya, again, Bray, you're welcome to the team. Alam niyo na, Yup. nasabi ko na to eh, nung episode na isa. Ito yung tipo ng laro na gusto natin lately. Yung mga Bisaya na guard. Actually, hindi ko lang kung, Nonoy siya eh. Wala mang Bisaya na siya. So, yan, ganito yung type of play na hinahanap natin for our guards. Uh, as of late, no? Yung mga matitigas, yung mga kayang makipagsabayan talaga sa malalakas. Yun. With that, so far, ito yung mga kaganapan natin. Let us know what you guys think. Let us get a feel of, well, it's hard to get a feel now of how the team is playing kasi wala pa namang games. But yeah, in due time, soon, malapit na ulit ang mga laro nila. And hopefully you get to see them back in action sooner rather than later. Sana yung support Yup. hindi mawala. And yeah, tiwala lang. Tiwala pa rin. Okay? As always, guys, yippee fight. Sige, Zo, ikaw ang final statement regarding the departure of Luis and Sai. Ah, ganun talaga eh. Talagang people come and go kahit sa teams, 'di ba? Kahit sa college basketball, lalo na ngayon na mainit ang recruitment wars, poaching kumbaga, Hmm. kung gusto niyong term na 'yon. Pero 'yun, ganun talaga. Lumilipat talaga yung mga players from one team to another looking for siguro more opportunities to showcase their talents. Um, Hindi naman tayo against sa ganyan. Kailangan talaga nila yan eh. So, okay lang. Again, yung UP very deep, very stacked, and there's always someone next in line na makaka-fill in ng roles ni Luis tsaka ni Sai. So, I'm sure meron pang baka. Sana wala na pero hindi naman natin may iwasan, 'di ba? Kung may umalis pa ulit diyan sa team natin, ah yun, again, next in line, next man up. Ganun lang 'yan. Galing naman yung coaching staff natin eh. So mapapagana at mapapagana nila yan. Ah, yun. So Luis and Sai, kung saan man kayo mapunta, kung ano man gagawin nyo sa buhay, suportahan pa rin namin kayo. Dahil once a fighting maroon, always a fighting maroon. Yan. Mismo, Yan. mismo, mismo. Tama. Wala, nasabi na ni Zo lahat. And speaking of coaching staff,
Tingin na lang kayo sa mga pictures kung sino pa yung mga dadagdag or kung meron pang ibang dadagdag sa coaching staff natin. No, so I'll leave it all to you. Pero siguro mga casual fan hindi nila ma-identify kung sino yun. But yeah, meron tayong yun sabihin ko. Again, thank you everyone. So far, may balita pa rin, may kaganapan pa rin kahit off-season. And of course, don't forget to watch the other UAP SEM sports. Kung hindi nagkakamali, volleyball, football starting today. Uh, Men's and women's. May tennis din. May, ano ba yung mga kasabay nito? Baseball, yan, baseball. So again, just like season, ang maganda dito, at least yung football and baseball ay ginaganap sa UP Diliman. Kaya by all means, yung mga malapit dyan or dun nakatira or mga estudyante, kung estudyante kayo pinapakinggan mo to, go forth and support our team in our home turf. Yes, yes. Sobrang laking bagay niyan. I mean, sobrang laking bagay yan sa players na home court yan. Sobrang laking bagay yan as a UP student sa ngayon kasi may face-to-face na ulit at yung games ay nandun lang kung saan ka nag-aaral. Okay? So, gusto O, so kung manood, break mo, punta ka muna dun. Uy, nag-game pala. makatambay muna. Di ba? Bago puntang Mat 17. Hindi kayo maano eh. At least yung yung football and baseball, hindi kayo maano dyan. Last season, alam ko nag-compete sa finals yung softball. Yung football, andyan palagi yan. Hindi nawawala yung competitiveness yan. So, habang papunta kayo sa klase nyo or break kayo, kung may break kayo, may free time kayo sa schedule, try nyo manood. Usually man, mga hapon pa naman ng games yan. So, kayang isingit yan. Or kung may date kayo, tama nyo rin. Di ba? Oo, Iba saya lang. yun. Iba kaysa sa movie date. Di ba? Okay. So, hope to see you again soon. Yes, sir. Malamang Golf sa na tayo. malamang. Oo nga, tama. Tsaka malamang sa malamang, meron na namang mga balita in the coming months, in the coming weeks. But hopefully, favorable sa ating lahat yan. Okay? Oo. See you guys. This has been Maroon Talk. See Peace. you guys. Namiss Ingat. nyo ba kami? Namiss namin kayo. Yes. Ingat kayo. Bye guys. UP fight. Bye. Peace. Ingat.